Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kaniyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang pwedeng makatakas sa mga hirap, suliranin, at mga pagsubok na tila bagay kaakibat na ng ating buhay. Lahat po tayo, bawat isa sa atin, may kani-kaniyang pinagdadaanan. Sa ating paglalakbay na ito, bahagi na talaga ng buhay natin ang mga unos at hamon ng buhay. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag na ipinahayag ni Jesus Nazareno kung paano natin maaaring mapagtanggumpayan ang mga pagsubok, suliranin at mga unos na ating kinaharap. Tatlong mahahalagang paalaala. Una, limutin ang sarili. Ikalawa,
pasanin ang krus. At ikatlo, sumunod kay Jesus. Dinugtong pa ng ating Panginoon ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay ang siyang mawawala nito. Ngunit ang sino mang mag-alay ng kaniyang buhay, alang-alang sa Panginoon, ay ang siyang magkakamit noon. Kung pagninilayan po nating mabuti ang mga sinabing ito ni Jesus Nazareno, ito mismo ang kaniyang naging buhay. Una, sumunod siya hindi lamang sa ilang pinag-utos ng Diyos Ama, kung hindi sinunod ni Jesus ang lahat ng ipinag-utos sa kaniya ng Diyos Ama. Ikalawa, nilimot niya ang kaniyang sarili. Ikatlo, pagmasdan po ninyo ang ating altar, pinasan niya ang krus ng ating karumihan, ang krus ng ating kasalanan, at ang krus ng ating pagkamakasarili. Ikaapat, hindi lang basta pagpapasa ng krus, sumunod siya sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Kaya nga, kung nakinig kayong mabuti sa ating unang pagbasa, nakakapangilabot ang patungkol kay Jesus Nazareno. Ito yung binanggit sa unang pagbasa. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumubo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang mga buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdudustang ginawa nila, hindi ko pinansin, pagkat ang makapangyarihang Diyos ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid, na ang sarili ko'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala. Kaya nga po kung babalikan natin ang naging buhay ni Jesus Nazareno, hindi naging madali ang kaniyang buhay kahit na siya ay tunay at totoong Diyos. Pagmasdan ninyo ito, kinapuotan siya ng mga Hudyo at mga Pariseyo. Inusig siya ng maraming tao, pinaratangan ng maling akusasyon, pinahirapan hanggang bumulwak ang kaniyang tubig at dugo, sinaktan ng mga hampas ng mga taong mapagsamantala. Hindi isang payapang buhay ang naging karanasan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno nung siya'y pumasok sa ating mundo at kasaysayan. Nakipamuhay siya sa bawat nating paghihirap. Sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagiging ganid at makasarili. Kaya nga pinapaalalahanan tayo sa araw na ito na maging matatag tayo sa anumang hamon ng buhay. Una nang nahirapan, una nang nakaranas ng mga kirot at hapdi si Jesus Nazareno. Ang lahat ng ating mga paghihirap naranasan din ng ating Diyos.
Hindi siya malayo sa ating karanasan. Malapit na malapit siya sa puso ng bawat dumadaing at ng bawat naghihirap. Kaya anong paalala niya sa atin sa araw na ito? Huwag kang bibitiw sa krus na iyong dinadala. Huwag kang susuko sa iyong paglalakbay. Kaya nga kung narinig din kayo kahapon sa ating ebanghelyo, ang pahayag naman ni San Juan, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang bawat sumasampalataya, upang ang bawat isang nagsisimba ngayon, upang ang bawat isa na nagdidibusyon ay hindi kailanman mapahamak, kung hindi magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Isang buhay na kasiya-siya, isang buhay na kaganapan ng lahat. Kaya nga inaanyayahan ko kayo ngayon, pagmasdan ninyo ang mukha ni Jesus Nazareno sa ating altar. Siya po ang mukha ng awa at habag ng Diyos Ama. Siya rin ang parehong mukha na nasasaktan sa tuwing tayo ay nagkakasala. Siya ang mukha na pilit tayong inuunawa sa tuwing tayo'y naliligaw ng landas. Siya ang mukha na pilit tayong hinahanap sa kadilimang ating kinasasadlakan. Siya ang mukha na patuloy tayong minamahal na walang kondisyon at walang kapalit. Siya ang mukha na tumutulong sa atin kung mabigat na ang krus na ating dinadala. Siya ang mukha na mag-aahon sa atin at mag-aakay tungo sa paraiso ng Diyos Ama. Kaya nga ang panalangin natin sa mga sandaling ito, mahal na poong Jesus Nazareno, sa bigat po ng krus na aming dinadala, hayaan po ninyong maialay namin ang bawat naming paghihirap bilang pakikibahagi sa iyong sakripisyo sa krus. Hindi po kami karapat-dapat sa iyong dakilang pagmamahal, pero walang sawang binibigyan mo kami lagi ng tamang puwang upang madama namin kung gaano mo kami kamahal. Salamat, Jesus Nazareno, dahil sa krus na iyong kinamatayan, iniligtas mo kami upang mabuhay na walang hanggan. Inako mo ang mga kasalanang amin dapat pinagbabayaran sa kasalukuyan. Turuan mo kaming yakapin ang aming mga krus sa araw-araw, dahil alam po namin na ang krus sa aming mga balikat ay hindi upang nariyan upang kami masaktan at mahirapan, kung hindi maging isang buhay na tanda na ang pag-ibig mo ay walang kupas at walang kapantay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.